Magandang gabi muli mga kapatid sa pananampalataya. Patuloy natin na purihin, pasalamatan ang ating Panginoon sa patuloy na pribilehiyo na ipinagkakaloob niya po sa atin na tayo po narito tayo muli sa gabing ito upang ating pag-aralan ang kanyang banal na salita. At bago tayo dadako sa gabing ito sa ating devotion, ay tayo muna po ay mag-ukol ng panalangin. Patuloy ka, dakila namin Ama Diyos, pinupuri, patuloy ka namin pinapasalamatan sa kadakilaan at kabutihan mo. Salamat sa gabay, pag-iingat at pagpapala na patuloy na ipinagkakaloob mo sa bawat isa. Salamat sa pribilehiyo na narito kami muli upang aming pag-aralan ng iyong banal na salita at nawa Ama, guide mo at pangunaan mo ang iyong abang lingkod upang maibahagi ng wasto ang iyong banal na salita at pagkalooban ng karunungan at katalinuan na nagmumula lamang sa iyo. At nawa Ama, ikaw ang aming maitaas, ikaw ang aming maluwalhati at mapapurihan sa gabing ito. Lahat po napapuri, lahat napasasalamat aming ibinabalik sa Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Mapagpalang gabi muli mga kapatid sa pananampalataya. At kung meron po tayong Bible, ating buksan at samahan niyo ako sa ating pagbasa, sa ating pagbulay-bulay na talata na matatagpuan po dito sa Matthew chapter 7 verse 15 hanggang 20. At samahan niyo ako sa pagbasa. Matthew, Kabanata 7, talataang 15 hanggang 20. Ganito po ang sinasabi. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propita. Nagsisilapit sila sa inyo na anin mo'y tupa, ngunit ang totoo mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, ngunit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo sila. Makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang guro o bulaang propita. Purihin po ang ating pagkabasa. At pang ating napag-aralan, ating nabasa, at pinamagatan ko po ng sa gawa makikilala ang puno at ang bunga. Bakit tayo po ay pinalalahanan dito po sa ating pinapag-aralan sa gabing ito? Pinapalalahanan tayo na dapat daw tayo mag-ingat sapagkat lalabas ang mga bulaang guro. At ipagpatuloy po natin, sabi mag-ingat kayo sa mga bulaang guro o propita. Ang mga bulaang guro po, uhuwad o pagiwang-giwang na bulaang Kristiyano ay pinipigil o linilihis na sundin o ipamuhay ang kalooban ng Panginoon. Kaya pala pinag-iingat po tayo ni Apostol Pablo. At mabasa natin mamaya. Bakit po mapanganib sila? Ayon po sa ating pag-aaral, sapagkat mukhang mabuti sila sa labas. Ang kanilang turo ay waring magaling at matatamis ang kanilang pananalita. Ngunit inaakay nila ang mga tao sa kapahamakan. Dahil dito tinawag sila ni Pablo na mga lubong maninila. Ayon sa Gawa chapter 20 verse 29 hanggang 31 ay kung samahan niyo ako po sa ating pagbasa.
Sa Gawa, chapter 20, verse 29 hanggang 31 ay sinabi, alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo ay lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Sa 31, kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luhang pinuhunan ko. Kaya po ito ay pinalaala ni Apostol Pablo sa mga naunang Kristiyano at patuloy na paalaala rin sa atin sa ngayon. Sabi ni Pablo, alalahanin niyo ang aking itinuro sa loob ng 3 taon. Maraming luha at na aking pinuhunan, sabi niya. Kaya pinalalahanan ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano upang magsipag-ingat sa mga bulaang guro. Paano po natin sila makikilala? Maari natin makikilala ang mga bulaang guro sa kanilang bunga. Ayon sa ating binasa kanina po. Ibig sabihin sa kanilang turo at mga gawa. Nagtuturo sila tungkol sa Diyos, tungkol kay Jesus, tungkol sa pag-ibig at kagalakan. Ngunit hindi nila itinuturo ang tungkol sa tunay na makipot na pintuan na siyang pasukan at daanan papunta sa langit na bayan. Kundi ang itinuturo nila ay ang maluwang na pintuan at malapad na daan patungo sa kapahamakan. Itinuturo lamang nila ang mga madaling mga bagay, ngunit di nila binabanggit ang turo tungkol sa kabanalan ng Diyos at ang kanyang pagkapuot sa kasalanan. Sinasabi ng mga bulaang guro sa taong hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus, huwag kayong mag-alala. Okay ang lahat, patatawarin ka ng Diyos. Ngunit hindi nila itinuturo ang tungkol sa pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pagtanggi sa sarili, at pagtanggap sa tubig ng bautismo. Hindi nila tinuturo na mahalaga ang tubig ng bautismo. Isa pa po, at sabi rin ni Jeremiah sa aklat ng Jeremias chapter 6 verse 13 hanggang 14. Ang sabi ni Jeremiah tungkol sa mga bulaang propeta sa kanyang panahon, sabi, bahagya lamang nilang ginagamot ang sugat ng aking bayan, na para sa kanila hindi malubha. Kapayapaan, kapayapaan ang sinasabi nila. Gayong wala namang kapayapaan. Ayun po ang sinabi ni propeta Jeremias. At ayun pa, sa 2 Timothy chapter 4, samahan niyo ako sa ating pagbasa. Pangalawang Timoteo chapter 4 verse 3 hanggang 4. Ito po ay paalaala ni Pablo kay Timoteo at sa ating lahat ng mga Kristiyano. At sinabi, sapagkat darating ang panahon, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga guro. Walang ituturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Sa verse 4, ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi nila pakikinggan ang katotohanan. At ibig silang pakinggan ng mga tao sapagkat sinasabi
nila ang gustong marinig ng mga tao. Ang nais lang nilang itinuturo sa mga tao yung mga bagay na nais lang marinig ng mga tao, yung gustong-gustong mapakinggan lang ng mga tao. Ayon po sa atin pong binasa doon sa Matthew 7, yung sa 16, yung ating teksto kanina, madaling makilala ang mga bulaang guro. Ayon po sa ating napag-aralan, nabasa kanina, sila makikilala sa kanilang gawa at sa kanilang kilos at sa kanilang bunga. Ngunit may mga bulaang guro na mahirap makilala. Para silang puno ng igos na marami ang mga dahon, ngunit wala silang bunga o masama ang kanilang bunga. Kung ano ang puno, gayon din ang bunga. Ang ating pagkatao ay inihayag ng ating mga kilos. Kung tayo'y makamundo, ang ating mga bunga ay makamundo rin. Di ba totoo po? Kung tayo ay sa espiritu, ang ating bunga ay sa espiritu rin. Ayon po sa aklat ni Lucas, chapter 6, verse 45 ay sinabi, samahan niyo ako sa ating pagbasa. Sabi sa verse 45, ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Napakaliwanag naman po. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Sinabi ng Panginoong Isus, ang mabuting tao ay gumagawa ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay gumagawa ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Kaya sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig kung ano ang nasa puso natin. Ito'y lalabas sa ating bibig. Kung minsan ang masamang puno ay waring may mabuting bunga, maaring sabihin ng isang tao, ako'y Kristiyano, isang mananampalataya, ako'y isang mananampalataya. Maaring makapagkunwari siyang Kristiyano ng ilang panahon, ngunit sa bandang huli ay makikilala rin siya. Ang punong walang bunga o masama ang bunga ay puputulin. Gayon din ang taong magsasabi na siya ay mananampalataya, ngunit wala sa kanya ang bunga ng Espiritu Santo, siya ay puputulin at tatanggihan ng Panginoong Hesus. Ayon sa Juan chapter 15 verse 6 ay sinabi, ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga, ang dahon at ang gayon mga sanga ay titipunin at susunugin. Sa atin pong pagtatapos sa maiksi po natin devotion sa gabing ito, sinabi ng Panginoong Isus sa ating lahat mga Kristiyano. Sabi niya, hinirang ko kayo upang humayot magbunga at mananatili ang iyong bunga. Ang bunga na dapat makita po sa atin ay inilalahad at inilalarawan sa Galatia chapter 5 verse 22 hanggang 23. Galatia Kabanata 5 talataang 22 hanggang 23 at ganito po ang sinabi. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Ang mga bungang ito ay bunga ng Espiritu
Santo. Ito ang mga tanda ng isang tunay na Kristiyano upang makikilala po tayo sa mga tao sa pamamagitan ng ating mga bunga. Mapagpalang gabi muli, mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Lubos ka, Ama Diyos, pinupuri, lubos ka namin pinapasalamatan. Salamat sa salita mo na aming pag-aralan. Nawa ito po ay nagbigay karagdagang aral sa bawat isa po sa amin. Nagbigay ng karagdagan kaalaman. At salamat, Panginoon, sa paalaala na aming napag-aralan na kami po ay mag-ingat sa mga bulaang guro. At nawa ay patuloy mo kami i-guide, pangunaan, patuloy mo kami palakasin, patatagin, pagsilaguin sa kaalaman, pagsilaguin sa pananampalataya upang manatili kaming matatag at matapat at namumuhay ng naayon sa iyong kalooban. Salamat sa gabing ito, Panginoon, nawa ikaw ang aming naitaas, naluwalhati at napapurihan. At nawa ay patuloy mong gabayan, ingatan ang bawat isa po sa amin. Sa lahat ng aming mga kapatiran sa pananampalataya, na nawa ay igawad mo sa amin lahat ang gabay, pag-iingat, at ilayo mo kaming lahat sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ilayo mo kaming lahat sa mga lahat ng uri ng karamdaman. Higit sa COVID na virus na ito na kumakalat sa buong mundo. Nawa, Ama, ay ilayo mo kami sa sakit na ito. At kung loobin mo, dakilang Ama Diyos, ay alisin mo na ang virus na ito upang magkaroon kami ng kalayaan o kapanatagan na kami ay magsama-sama muli sa iyong bahay dalanginan na magpuri, magpasalamat at sambahin ka ng may katapatan. Tunay, Panginoon, na napakasarap maglingkod na kami po ay magsama-sama sa iyong bahay dalanginan, na ikaw lang ang aming sambahin, paglingkuran at maitaas. Lubos ka, Ama Diyos, pinupuri, lubos ka namin pinagsalamatan. Bagkus hindi namin maabot ang iyong mga plano at ang kalooban mo lagi ang maghari na hindi ang aming mga kalooban. Patawarin mo kami, dakilang Ama Diyos. Sa marami namin pagkukulang, ituwid mo kami upang maging kaaya-aya at karapat-dapat kami na tumawag at lumakad sa iyong harapan. At lahat po napapuri at napasasalamat aming ibinabalik sa Panginoong Isus na aming tagapagligtas. At nawa ang Diyos na Espiritu, siya naway gumabay at manahan sa bawat isa po sa amin. Amen. 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 Magandang gabi muli, mga kapatid.